Miss Mitch, na habang tumatagal ng iniinit mo, lalo sumasarap. Oo, pero kailangan ng kanin. Ay, correct. Lalo na pagka maanghang. Oo. Tapos may kapartner kang prito isda. Ay, ako okay na yan, basta yun na lang. Nagluluto ka rin ba? Hindi po. Magaling ako magmando sa aking helper. Okay. Yung pag meron akong nakain, alam ko na kung ano yung ingredients. Pag uwi ko, sasabihin ko sa kanya, o ganito gawin mo, ganyan gawin Really? mo. Oo. Bakit hindi na lang ikaw? Ayoko. Ay, ang dami mong kwento sa aking nakaraan. Hindi kasi yun nga po, since the time that we were, nag-host ako sa Todo Walang Preno with Ariel Ureta, sinasabi ko na sa kanya na fan niyo ako sa UFO pa. Yes, he was the director. Yes, that's correct. And Kasama ko si Nanette Invento. that's right. Paano po ba kayo nagsimula sa inyong showbiz career? Unang-una, bumagsak ako sa school. Okay. Huwag ho kayong gagaya sa akin. Hindi po lahat nagsasucceed pag bumagsak. Ganito po kasi, doon sa kumbentong pinag-aaralan ko, nakadiscover po ako ng Drama Guild. Okay. Sa St. Scholastica's College. Biglang nag-cross enrollee yung drama club namin sa drama club ng De La Salle College. Okay. Kasi magkatapat yun, Taft Avenue Parang lang po. nagsanib puwersa, parang ganyan. Opo. Okay. Eh di, nabaliw-baliw na ako sa drama at sa lahat ng rehearsal sa Tano. Hindi na po ako nag-a-attend ng aking classes. First year college, yun. Okay. Ang binagsak ko po ay accounting. Ang bait ng mga madre, sabi niya, okay, we will give you remedial. Okay. Binagsak ko ulit. Oh my goodness. Isa pang remedial, binagsak ko ulit. Kaya sabi nila, I think it is best na... That is it. Oo, That was is it. it. Okay. Pero napaka-fortunate ko naman kasi nakafocus talaga ako doon sa mga... At saka kailangan ko magtrabaho noon. Okay. Oo, family breadwinner. Ilan po ba kayo sa pamilya? Ako lang. Hindi, meron akong kapatid. Kaso, ang tawag nito, I needed the job. I needed the job talaga. Okay. And fortunately, napasok ako, nagka-audition dito sa ABS-CBN ng Super Laugh-In. Yung gag show. Nag-audition ako, tinanggap Nandyan ako. din po si Ariel Ureta, diba? Siya pag-guest, yes. Ako okay. ginawang regular. Yun si mga Ramon Zamora, Balut, Tange, mga everybody na. So, doon ako, from theater na Repertory Philippines, tapos biglang ang nakasama ko po yung mga vaudeville. Na napakaswerte ko kasi doon ako natutong comedy. How old were you then? If you I don't was mind? 19. Wow, teenager. Oo. Di ba kayo na-overwhelmed? Kasi Na-overwhelmed. sobrang professional na ito. Saka wala akong manager, wala akong entourage, wala akong kung ano-ano yung Wala mga pa kasi. Wala. Hindi naman ako kailangan nung araw. Basta marunong ka mag-makeup at magdadala ka Hindi, doon sa makeup, famous ang ABS-CBN sa kanilang mga makeup Andiyan artist. na po ba si Mami Norms? Siya ang unang nag-makeup sa akin. Si Norms. Ayan, si Mami Norms. Oo. Yan, na-makeupan din po. Dumaan din po ako. Isa Ay, rin po ako baby napakabait. ni Mami Parang Norms. naging nanay ko na siya. Siya yung nag-aalaga sa akin. And everybody else. Yes. Okay, so paano po ninyo piniprepare ang sarili nyo for each show? Every day po yun? Tape po ba o live? And then I had a comedy show, yung Tony Santos Presents. Daily yun. Wow. By hook or by crook. Tapos sa gabi, kumakanta pa ako sa Hayat ng La Concha sa Itaas na band singer. So, ang ganda-ganda po nung aking rotation na hindi ko naman sinadya na ganun yung mangyayari. Band singer ako sa gabi. Pagkatapos, nagtitaping ako sa Super Laugh-Ins ng gag show. Pagkatapos, MC pa ako, host pa ako sa daily show ng Super Laugh-In. Hindi, yung parang Tony Santos Presents, sama ko si Sylvia La Torre, si Vic Pasha. Wow. Napaka-interesting ng aking kabataan. So parang the industry, was good to It was you? very good to me, pero hindi nila alam kung saan ako lulugar. Because? Because
Noon kasi ang mga singer kailangan yung super Slim. parang Sexy. Pinapilita Corrales. Okay. Ayan mga yan. So, singer ako. Carmen Patenya. Carmen Patenya, yung ah. tinatawag nilang mga shantus. Oo, Ayan. yes, yes. Tapos yung naka-long gown. Ako macho. Naka-Glenmore boots. Tapos, naka-t-shirt na long sleeves. Groovy kayo, groovy. Oo, tapos yung buhok na country, ganon. country. Oo. Pagkatapos, sabi nila, anong gagawin natin dito sa babaeng ito? Kasi nagko-comedy, hindi naman pwedeng mag-singer, tapos kung ano-ano. Pero ganon yung buong television experience. Sa television. Sa television. Pero Sa theater, I was already playing lead roles sa Cultural Center, at saka sa PETA, yung Philippine Educational Theater Association. Yes. And so, yung background ko, parang 360 degrees na buong-buo, busog na busog. And Kaya kahit saan mo ako ilagay ngayon, at pumasok din po kayo sa pelikula. sinubukan ko rin. Sa Oro Plata Mata nga po Yun, kayo, naghubad diba? ba ako? Oo nga po. Yes. Oo. Kasi I'm very adventurous. Para sa akin, walang mga limitation. Pwera lang kung sobrang yung project is manglalait ng kung anik-anik. Yung mga exploitation. Ayoko na ng mga ganon. Kasi nagkikick in yung edukasyon ko sa St. Scholastica's College of Manila. Correct. Na pinagdadasanan daw ako araw-araw ng mga madre. Salamat po sa inyo. Well, incidentally, si ating Doris Bigornia yes. saints ko rin. Talaga? Yes. Halata, butangera din. Pero, meron po ba kayong mga sana? What could have been? To make... To look back? Looking back? To look back? And associating it to the present? Akala ko meron, pero actually wala. Kasi ang gusto kong mangyari sa future ko, using my past, is to continue doing everything that I did. Wow. Oo. And you are still. I am still, kahit na po ang sakit na sa tuhod. Hindi ba? Sakit na ng tuhod. Ay, nako. Ang dami nyo ng milestone, Miss Mitch. Kasi, I still remember, kumanta rin po kayo sa Bethlehem. Nag-plug kayo out sa of the amin. blue? Yes! Si Nestor Torre, bigla akong kinausap, the famous columnist and director. Opo. Sabi niya, do you want to sing in Bethlehem? Ha? Christmas Ako? yan, Christmas! Siguradong tatanggapin ako. Bakit naman hindi? Sa Bethlehem. So, kailangan ba nagbago ba ang anyo? Hindi, actually, by that time, siguro sagot na rin ng Diyos na I was trying to turn my life around. Okay. Yung tama na ang kalokohan, tama na ganito, tama na yun, alam mo na, masyadong enjoy. So, sabi ko, I would like a relationship with God. Of course. So, ito naman ang binigay sa akin. First assignment. First assignment, sing in Bethlehem in the manger. My goodness. Diba? Saan kalulugar noon? At saka wala pa hong yung mga gulo noon because Yes. magkahiwala. Yung Bethlehem po nasa Palestine. Yes. And ang baba mo po sa Israel. So, meron din, by that time, meron na ring bombahan yung Sa Tel Aviv, ang baba. Oo, magkabilang panig, may Jerusalem, etc. Pero sabi ko, itutuloy ko to kasi hindi naman ako bibigyan ng chance na ganito. Right. Unless poprotektahan ako. Of course, of course. Diba? Hindi naman masyadong nakakatakot pa that time. Hindi. Kaso kumakanta ako doon sa gitna ng Bethlehem. May mga snipers. Okay. Ano yun? Ay, sniper! May rifle. Akala mo flag? Lalagyan ng flag pole ba iyan? Hindi. Pero napakamakulay. Pero despite of that, Miss Mitch, ano yung naramdaman mo nung pagtungtong mo sa Bethlehem? Was it a parang, ito na, naramdaman Mga nyo ba eureka na ito na moment. po ba yung moment, this is it, pansit? Ito ba yung sinasabi mo sa aking change of heart, change of path? Actually, nag-change na yung heart
ko. Kaya ako napunta doon. Of course. Eto nga humiwalay po ako sa grupo ko kasi tour sila tour. Nag-Holy Land? Nag-Holy Land tour, biro mo yun? Hindi ka sumama? Sumama ako after nung show. Okay. Oo. Mabuti na lang mag-isa ako kasi mag-isa ako nagpunta sa Manger. Mag-isa akong nagpunta doon sa mga lugar na gusto kong puntahan. And ang pinaka-beautiful moment ko is nung sumakay ako ng vapor na tumawid nung Galilee. Mediterranean. Oo, gano'n. Sabi ko, ito yung buhay ni Jesus. Yes. May program din ba? May kantahan? Hindi na ako sumama. Oo, kasi andun ako mag-isa. Ganun ako Pag meron akong gustong i-experience. Lagi akong mag-isa. Ayoko yung masyadong... Oo, I am a solitude. Bakit? Alam mo, nagtataka ako kung bakit ako nasa business na ganito kasi naguguluhan ako sa tao. Totoo naman. Maingay ang show business. Nararatel yung aking emotions, So, yung gano'n. paano? Pero doon ko na-process yung kung gaano kaganda yung everyday what I see, kung paano nakakatawa, kung paano nakakaiyak, yung mga gano'n. So, yun ang ginagamit ko sa shows. Wow! Kaya hindi ako pwede mag-asawa. Ang gulo It's a choice. It's a choice. Pero hindi naman kayo celibate. Noon. Hindi. Ngayon, celibate. Baliktad pala. Noon hindi. Ngayon na lang. Hindi. Wait, meron kami napagkwentuhan ni Miss Mitch kanina kasi nga ito si Ariel Ureta. Ay, nako. Oo. Na ikwento sa amin na nahuli daw kayo ng Metrocom nung araw. Tama po? Opo, kasi noon po merong curfew. Yeah. Kailangan alas 12 nakakandado na kayo sa bahay ng 12 midnight. Nagte-taping ako dito sa ABS-CBN. So, papunta pa lang po ako sa ABS-CBN, inabutan po ako ng curfew. So, nahuli po ako ng Metrocom. Dinala po kami doon sa Camp Crame. At ayun, nakakulong lang kami doon. Pagkatapos, pagdating ng 6 a.m., dinala kami doon sa gitna ng island ng EDSA kasi hindi ba katabi ng Crame yun. Pinagbunot po kami ng damo. Hanggang anong oras? Hanggang siguro mga 1 oras yun. Nagbubunot kami ng damo. Nandun si Victor Wood, yung singer, nahuli din siya. Ang galing ng ginawa niya. Kasi traffic na rin noon Itong EDSA talaga, matraffic talaga na noon pa. Okay. Ng 6 a.m. This was 74, I think. 72 ang martial law. Mga 74. First time ako nahuli. Ang ginawa ni Victor Wood, nung nakatigil lahat ng mga kotse, tinitignan kami ganun, sabi niya, direct! Sabihin mo na lang, action! Ha? O sige, direct! Action! Action! Ang bunot kami na. Para hindi halata. Kunwari, Shooting. Ang taping. cute! Ang cute! Yun, life is a comedy, but it's also, there are very down moments. Of course, martial law was no joke. It wasn't. Yes. And even now, politics is not a joke. Oh, they're not funny. We just laugh on it, but to not survive. funny. Yes. Miss Mitch, parang sa tagal at sa dami na ng proyekto na ginawa ninyo, halos lahat yata nakasama nyo na. Meron po ba kayo mga favorites? Wala naman. Kasi, like I said, most of them or favorite show, favorite most of them became friends. Yes. Yung industriya natin kasi, di ba, magte-taping o shooting ka ng isang project, parang naging pamilya. Pagkatapos noon, pack up na, hindi mo na sila makikita, di ba? Tapos magkikita na lang kayo sa ibang meron ba project. kayong na-retain na mga relationships? Ang pinaka-special sa akin na nangyari, kasi nag-umpisa to sa theater at hanggang sa TV, yung mga what I call Bacolod Boys. Si Peke Galiaga, sina Joel Torres, sina Ronnie Lazaro, sina Jaime... Lahat sila lalaki na naging mga halos best friends ko. Yung Champuy Cas,
sina Noel and Subas Subas, and Tessie and Sherry. All of them became very close family friends. Oh, and you must be sad when some of them... Oh, yeah. But, you know, especially my age now, yung last year, grabe, sunod-sunod ang mga who said goodbye. Yes. Ng mga singers, beginning with Pilita, Nora, Haji, Kokoy Laurel. Kumakanta kami ni Celeste Legaspi in every week. Nung minsan ang minahal ay ako, yung song ng Katie. Tapos sabi ko, Mara, hindi mo ba napapansin, nagiging wake singers na lang tayo. Baka ito ang bagong career natin. Yun, maganda yun. Saka libre yun eh. Sorry about that. Okay. Hindi. I mean, you have to find humor na lang in the situations because it's very, very painful. Oh, yeah. For your friends, dear friends, to go away. Pero, patuloy pa rin ang buhay. At Oo ngayon, namamayagpag kayo ni Miss Fe de los Reyes. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa mga shows nyo abroad. Sex and the Seniors. In-embrace nyo talaga ang senior, Kasi sabi na, si Fe ang unang nagyaya. Si Fe de los Reyes po ay na-destino na sa stage, pero comedian po siya and singer before. And she's still continuing. Nag-guest ko rin siya 2 weeks ago. Hindi ba? Baliw din. Pero kunento niya yung kanyang malungkot na buhay. Oh my goodness. Anyway, sabi niya, halika show tayo. Sabi ko, sige. And then we asked Floyd Quintos to put a show together. Sabi niya, alam ko na ang title. Ngayon pa lang, Sex and the Seniors. Go! Tapos yung first meeting, bago mag-meeting, he passed away. Oh, sabi, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? So kami na lang yung nagpursige ng show. So with his material? Wala pang material, wala yung pa? title pa lang. So it's written, produced and directed by Mitch and Fe. Choreographed by Mitch and Fe. Bartender Mitch and Fe. Kusinera Mitch and Fe. Costume Mitch and Fe. Everything. And then because Fe is based in the States, she has some contacts there. Kaya kayo nagka-shows. May repeat pa for Manila? In Manila, meron yan in one of the major hotels. Hindi pa nakasarado yun. But possibly Soler in Quezon City. Did Soler North? Yes. We were looking forward. Right. Kami rin looking forward because it's a cabaret act na sing and dance kami pero kinikwento namin ang buhay na nobody pays attention sa sitwasyon ng senior women. Diba? Lahat Gen Z. Okay lang ang Gen Z, pero meron ding mga thunders. Bakit specifically sex? Kasi sabi nila, hindi na raw nagse-sex ang mga senior. Uy, wag! Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. And nobody talks about the women's issues. Obigaini. At yun ang tatalakayin sa Sex and the Seniors. Mga obigaini, yung mga gano'n na hindi pinag-uusapan kasi conservative tayo. It's so nice to have you today, Miss Mitch. Thank you. At napaka-fun na kausap. Oo, madaldal ako. Pero after this, tahimik na naman ako. Oo nga. I can see that. I can feel that. And would you like to, Yes, we'd like to thank the audience and producers of San Francisco and New Jersey. And now the next stop will be Canada. So, in Canada, we will be performing me and Fe in Sex and the Seniors. Abangan to nyo yan. Tapos mayroon pa ako isang grupo na OPM Friends. Panay matatanda rin po yun. Kumakanta kami para mag-raise ng funds naman po para doon sa aming mga colleagues na hindi na po nakakatrabaho at nangangailangan ng tulong. Habang kami nakakatrabaho, kami ang magre-raise ng funds para sa kanila. Nice.
Anong show? Kailan ang mga shows na ito? Ay, yung katatapos lang namin na napakalaking show, nakalimutan ko na kasi matanda March pa yata ito. Oo. Hindi, katatapos lang namin itong OPM Friends. Nandun si Celeste Legaspi, Yeah, oo. si Lea Navarro, si Nanette Inventor, si Pat Castillo. Kailan mapaulit? Mauulit yan pag meron hong bumili, kaya bumili na po kayo ng show. Ang producer manager po namin si Ana Ilagan at saka si Jackie Aquino. Very Ayan. good. Thank you, Miss Mitch. Thank you, daldal ko na po ako. Magluluto na po ako ng laing na may kangkong. Salamat. God bless you, Miss Mitch. Thank you so much. Miss Mitch Valdez, win today! Babalik po tayo at usapang kalusugan naman ang ating tatalakayin. Samantala, ang oras po natin, alas 10:40 na. That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners. Win today na tayo. Basta AM, DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makatagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alphabet at gama ng sangkap ito, na'y original at natural na suplemento. With MX3, comprehensive. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, M-Extraordinary. Araw-araw, And we are back dito po sa ating portion with MX3 sa Win Today. And of course, para tayo ay gabayan tungo sa malusog na pangangatawan, kasama po natin ang Wellness and Integrative Specialist natin na si Dr. Edwin Bien. Hi, Doc! Welcome back. Could you push the red button? Hello, Doc. Hello, Tita Winnie. Hi! Good to see you. Good to see you too. Naku. Teka muna. Ano ba ang topic natin ngayon? Kakaiba ito pero very common. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Ano po ba yun? Yun yung mga tao na bigla nilang mararamdaman, nagigisingin sila sa kalagitnaan ng gabi, ang sakit ng palad nila, parang tinutusok ng ice pick.
Naramdaman ko yun eh. Ako din. Ay, teka lang, sandali. Naku, para sa mga masugid nating taga-subaybay, meron po tayong question for the day. Pakinig lamang po kayo sa aming talakayan ni Doc Edwin para masagot po ninyo ating katanungang anong bahagi ng katawan ang naaapektuhan ng carpal tunnel syndrome. O ayan ha, nabanggit na ni Doc ha. Ano ang bahagi ng katawan ang naaapektuhan ng carpal tunnel syndrome? I-text nyo na po ang inyong mga kasagutan sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Okay, bakit nananakit, Doc? Bakit merong ganong sensation or pain? Alam niyo dito sa palad kasi natin, dinemo mo na yung sagot eh. Sige. Mayroon kasing tumutuloy dyan na ugat na kung tawagin ay median nerve. Okay. Yan ay nababalot ng sheath. Yung sheath na yon ay mukha siyang straw ng soft drinks. Okay. Doon siya sa loob tumutulay. Okay. May pagkaminsan inaabuso natin yung ating kamay. So, ang nangyayari, di naiipit yung nerve na yon. Anong klaseng pang-aabuso, Doc? Ay, noong araw, sakit ito ng mga secretary, lagi nagtatype. Okay. Kasi matigas yung typewriter noong araw eh. Ay, oo, yung may hindi ganun ba? Enjoy yun, no? Gusto ko yun, oo. Pero naging sakit din ito ng mga, alam mo yung nag-ano ng semento, ano tawag doon? Jackhammer. Okay. Kasi nga naman yung palad nila, pukpok na pukpok. At saka matigas yung jackhammer. Tsaka tuloy-tuloy yun. Oo. Naging sakit din ito nung mga mabibigat at maraming maleta. Okay. Yung sa mga porter. Porter, iba kasi yung nasa isip ng iba. yung porter. Kasi ang bibigat ng maleta, natitwist yung kamay nila. Kasi sinasampa nila ito di ba? At yun ang ginagawa nila araw-araw. Araw-araw. Okay. Kaya nangyayari. Ako naman, kaya nagkaroon nito, kasi ang feeling ko, pag nag-gym ako, nahihiya ako na yung mga babae bibigat ng binubuhat ng dumbbell. Ako, liit-liit. So, nakibuhat ako na mabigat. Talaga ba? Ako actually, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng carpal tunnel syndrome. Tawag dito, ang iniisip ko kasi, nung college, typewriter. Portable typewriter. Alam ko yun. Diba? Yung may cover. Para maleta. Kasi magagawa kayo ng thesis, reports, etc. At ilang taon yun. Tapos sa opisina, typewriter pa rin, computer pa rin. Hanggang dito, medyo nasa showbiz or sa news na nagsusulat pa rin. So, yun daw ang isang dahilan pagka masyado kang tumitiklado. Pati may mga pianista. Oo, no? Pero siguro dahil malambot naman yung kanilang pinipindot. At tiklado? Hindi lahat. Hindi lahat. Matigas yun. Pero hindi. Okay, so ano ang usual treatment nito, Doc? Well, rest, siyempre, no? May mga payo yung mga orthopedic surgeon na nilalagyan nila ito ng pangbalot dito, no? Brace. And brace, pwede. Yung ginagamit ng parang mga nagbo-bowling, di ba? Meron silang support dito, no? Sa wrist. But rest will help it. Bakit yung iba inooperahan? May mga doktor na ganun kasi kailangan i-release nila yung sheath. Yung sinabi ko na parang straw, no? Yung tunnel. Yung iba, nag-i-injection pa nga ng steroids doon sa palad nila, no? Sobra-sobra naman na yun. Sobrang kirot na yun kasi namamagana, no? Yung iba, panay ang inom nila ng pain relievers. Ay, medyo mahirap yun doon kasi di ba meron din na mga side effects yung pag-inom ng pain reliever. Yun din ang naramdaman ko Puro mefenamic, ganyan, pain relievers, masakit sa tiyan. Paano makakatulong ang MX3 dito? Yan ang maganda, no? Nakilala ko na MX3 by that time, na nagkaroon ako nito. Right. Siguro talagang malaking tulong na tayo ay mayroong pag-aalaga ng ating palad. Okay. Unang-una, kailangan alam mo what causes it. Yes. Pangalawa, kailangan meron kang kaalaman na hindi puro gamot, hindi puro medication. Okay. Doon pumasok yung anti-inflammatory effect ng MX3. Meron siyang ganun yung alpha, beta, at saka gamma nutrient galing sa balat ng prutas ng mangustin. Anti-inflammatory yun. Yung pamamaga nga naman ng palad ko, natulungan yun.
Okay. Dok, wait lang. Bakit ba merong mga ganyang properties ang MX3? Saan ba nang galing to? Yung balat kasi ng mangustin, Okay. pericarp ang tawag doon. Pinag-aralan nila yon sa Canada. Na-identify nila may active ingredient na 3. Okay. Ang tawag doon yung alpha, yung beta, at saka yung gamma. Okay. Mga nutrients yon, kaya wala silang ikakatakot. Dahil natural naman ang pinanggagalingan nito, safe ito for everyone. Okay. At sa pag-aaral nila, meron palang anti-inflammatory effect, antioxidant effect, at maraming maganda na boost para sa immune system natin. Ayun. So, kahit halimbawa sabihin mo, wait lang, paano pag-inom? Ay, yung pag-inom nito kapag masakit, edi 3 times a day. Wala namang overdosage yung capsule nito Kasi? Well, kasi nga naman, all natural ito Galing sa prutas. Hindi sasakit yung sikmura ko. Wala. Dapat kakain ako kasi hindi po pwedeng iinumin ng walang laman ng tiyan. Baliktad nga ang MX3 Dahil natural ito, no? Prutas ang pinanggalingan, mas maganda to, walang laman yung tiyan Kasi syempre, nagsiselo siya doon sa adobo at menudo Nahirapan i-absorb, Pero, halimbawa, may iniinom akong mga, ano nga bang pangalan ng mga maintenance medicine. Baka naman, magkontrahan sila. Ay, wala. Ayun nga ang kagandahan ng MX3, no? It can go with other medications, kahit senior pa sila, kasi all natural ito. In fact, kung naresetahan nga kayo ng mga pain reliever, isasabay niyo yung MX3. But after a few days, pwede nyo na sabihin yung doktor nyo, bawasan na natin yung pain reliever ko. May ganyan. May ganon. Dok, yung epekto, yung benepisyo na sinasabi natin ngayon mula sa MX3, agad-agad bang mararamdaman yun? Hindi naman, syempre. Kasi baka sinasabi nyo ba, wala na. Dapat sabi ninyo, mawawala agad-agad. Meron pa ginising pa ako kagabi Kaya nga, hindi naman po. Okay. Alam nyo, dahan-dahan, sa mga pag-aaral na ginawa nila, no, research-based ito Right. Dahan-dahan, ang pag-epekto nito, ang kagandahan nga nito, wala yung mga komplikasyon at side effect ng mga kemikal na iniinom po natin. Kasi let us accept this. Ang balakang mo, di takot ka. Totoo. Then why don't you take something? Pagluluto, di ba? Pagluluto, bubuhatin mo yung kawali. Mabigat yun. Correct. At aminin mo, Dok, mga pasyente mong senior na ayaw nilang dumidepende sa iba. Alam na nila no? Kung gusto nila, nagagawa pa rin nila Correct. In fact, they form clubs. Naglalakad yan, no? Naglalaro. Totoo ka. Alam ko yan. Nanay ko, hi, Ma! Hello! At How old is she now, if you don't mind? 82. Uy, wow, congratulations. At 82, Sige po. Suking ng MX3. Ay, salamat po. Salamat. Mga huling paalala na lamang, Doc Edwin, tungkol sa pag-inom ng MX3 at kung paano ito makakatulong sa ating CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Maging ang naging talakayan po natin ay Carpal Tunnel Syndrome. But it involves the nerves, it can involve your other joints, kung kayo ay nagsisenior na, o kahit hindi pa senior, no? At sa palagay ninyo, hindi naman kayo dapat nagiinom ng napakaraming mga pain relievers. I-try nyo po. MX3 po ay natural, galing sa prutas na mangustin, hindi kailangan ng reseta at hindi makakaapekto sa anumang maintenance medicine ninyo kung meron man. Available po yan sa lahat ng leading drugstore sa buong bansa. Pag may katanungan sila, pwede ko bang banggitin ang numero, no? Please. Yung numero po natin ay 0918-8888-693. Andun po ang sasagot sa inyo. Very good. At syempre pa, maswerteng napili po natin para sa ating MX3 question of the day na sa tanong na anong parte ng katawan ang epektado sa carpal tunnel syndrome. Ito, si Lori Lamera. Hintayin lang, si Lori Lamera po ang napili natin. Ang kanyang sagot ay palad. Tama ba yan? Palad. Lori Lamera, hintayin lamang ang tawag o mensahe ng ating mga kasamahan mula dito sa DZMM at sa MX3 kung paano mo matatanggap ang iyong regalo. Thank you. Doc Edwin, maraming salamat. Maraming salamat. It's good to see you again. Until the next Saturday. Of course. See you next Saturday. Yan po ang ating... MX3 para MX Extraordinary.
patriot and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, M-Extraordinary. DZMM, numero 1 sa aksyon. Ang lamig! Tika, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, 2:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Cabaras at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang oras po natin, 2 minuto bago mag-alas 11. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. At sa oras na yan, tayo po magpapaalam na. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsama sa amin ngayong Sabadong ito. Ulitin po natin, next Saturday muli. Ako po inyong Tita Winnie Cordero na lagi nagpapaalala. Tamang diskarte lang ang kailangan para win today. Smile! God loves you! Bye! Win today, win today, today na tayo. DZMM Radio Patrol 630. Nagpapalitan ng lilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radio Patrol 630. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Good morning, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga dating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. A proud member of KBP. Oras po natin, 10:59. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. DZMM Balita Ngayon. Kapamilya, posibleng tumaas ang presyo ng bigas dahil sa pagtaas ng presyo ng mga fertilizer at petrolyo. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Farmers Board member Leonardo Montemayor na mapipili o mas mahal po na production cost ng ating locally produced rice at saka
Yung Food Terminal Inc. ho ay mas nakikilalang FTI. So ito ho ay supplier po ng ating mga... So paano tayo? simula ho ito nung panahon pa ng tatay ho ng ating mahal na presidente. Ang minor phreatic eruption ng bulkan na nagsimula bandang 1:57 kaninang madaling araw. Nagbuga ang bulkan ng Abo na may halos 200 metro ng taas na natili sa alert level 1 ang bulkang Taal. Samantala, nagkaroon ng ash emission sa bulkang Canlaon kaninang bago mag-alas 9 ng umaga. Namataan mula sa Canlaon Volcano Observatory ang 300 metro ng taas na Abo sa direksyong Pakanluran at Timog Kanluran. Alert level 2 ang umiiral sa bulkang Canlaon. Yan po mga balita, basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril. DZMM Balita Ngayon. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapa o department store, online, o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampiyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer. Wise consumer. Tara na mga suki, sabay tayong makinig sa programang gabay ng mamimili. Hey! Problema sa presyo, reklamo sa resibo, tapat na serbisyo, kalidad na produkto. Nandito kami, kakampi nyo. Kakampi nyo. Wais consumer, ikaw ang kampiyon, tapat na pon. Ay, ay, ay. Wais consumer, serbisyong sigurado, kapit na. Ay, ay, ay. Wais consumer, karapatan sa pagbili. Let's go! Ay, ay, ay. Wais consumer, si Alvin L. Chico ang iyong kakampi. Sa Wais Consumer. Yay! Wise Consumer po. Welcome sa ating programa. Si Alvin L. Chico po ito, ang inyong Wise Consumer. At siyempre kasali po sa pagiging wise kung alam niyo po kung ano nakalagay sa bill na binabayaran ninyo sa kuryente. Ikaw ba nagbabayad ka ng bill o yung tatay mo pa yung nagbabayad? Ikaw na? Hindi siya makasagot. Kasi ang Jude